Ang tao parang mga itak. Marami mang pagdaanan, matagal man ang proseso. Kapag lalong sinusubok, mas lalong humahasa. Ang buhay na patunay, si Tatay Joey na buhay pa rin ang Pandayan dito sa Barangay Batingan. At may pamamana pa sa susunod na henerasyon. Sa trabahong pagpapanday ay mahirap pero maganda. Dahil ikaw lalapitan ng customer sa maayos mong trabaho at pulido kong gumawa. Isang classic na kwentuhan tungkol sa isang classic na hanapbuhay. Dito yan sa Kwentong Kabarangay. Ikinagagalak po natin makilala. Magandang umaga, Tatay Joey Aragones at ang kanyang anak si Tatay Eric Aragones. Yes! Daliho muna kayo rito! Good morning, gentlemen! Gusto namin kayo makakwentuhan ngayong umaga. Ayan, ingat po. Ingat po tayo. Wow, kala mo taga rito ako. Ayan, dito ka, sir. Ay, dito ka, Kuya Eric. Dito si Tatay. Halika, dun ka, Tay. Ayun, yun. Good morning. Okay. Ingat. Ayan. Unahin na muna natin, friend. Unahin natin yung pinakabata sa pamilya, si Tatay Eric. Tatay Joey. 25 years old. Tatay Joey, good morning po. Ayan. Good morning po naman. Ayan. At syempre si Eric. Good morning din po, Sir Tony and Ate Love. Yes! Ayan. Umpisa na natin, my friend. Oh, go, my Ang friend. alam namin, Tatay, ay pinasa pa sa inyo itong pagiging panday ng tatay po ninyo. So, in total, gaano katagal na po itong inyong ginagawang pagpapanday? Aba, sa ano ko po, ay talagang 1960 pa ang aming ano nito. Wow! At nakita nyo na mismo sa tatay nyo, paano ang hirap, paano ang pag-atake, paggawa nitong mga itak po ninyo, paano po yung nakita nyo? Talaga pong mano-mano lang po kami Correct, talaga. oo. So, mula sa kanyang ama, baka nga sa mga pinagmulan pa ng pamilya niya, Sigurado ipinasa kay Sir Joey, Pinasa na rin. niyo po kay Erickson. Sir Joey. Oo, kay Sir Eric. Oo, ayan. At syempre, ang una-una nating tanong, ano yung mga challenges ng pagiging isang panday? Ano yung mga kailangan tandaan ng mga, baka may nagbabalak dyan na maging panday rin? Tay. Kailangan po matyaga talaga kayo dito sa trabaho na to. Medyo mahirap po talaga. Yun lang po ang masasabi ko, kailangan yung dedikasyon sa trabaho. Ayun, at syempre, my friend, ito na yung parang naging bumuhay sa inyong pamilya. Panagpasa-pasa na. Ano pong kwento nyo doon sa ganon? Talagang, eto nga po, kung mano-mano po kami, eh talagang... At kayo lang ang panday rito. Opo. Abig kayo sa inyo lahat ng kita. Yan ang maganda. At syempre kung sa nating malaman ngayon, nandito meron tayong nakikita mga kagamitan dito. Itong mga materialis nyo puro nandito ngayon. Ano ho yan? Meron kayong pinagkukunan? Saan ho kayo kumukuha ng mga ito? Ako po, binibili po namin sa lumang tambakan na second hand na kahoy. Kahoy. Ano pa ang mga kailangan niya rito? Yung tulad po ng mwelye, yun ang number one ginagamit namin. Mwelye, ano ibig sabihin ng mwelye? Ito yon, yung mwelye. Ito. Anong ibig sabihin po ng mwelye? Saan ho galing itong mwelye na ito? Yan po yung mga tinatanggal sa mga sasakyan. Yung mga kabarangay, yung scrap ng mga owner. Yes! Tapos yung nakikita nyo noon, yung mga pre-war, during the war, yung wheelies. Oh, correct! Yun yung wheelie. Yun yung wheelie sinasabi nila. Scrapyard. Sa scrapyard kinukuha. Yan ang pinagmulan. Yan ang galing sa scrap nun. Correct. Ayan. Yan po yung sa pong itak na yun. Ito. Ito ano naman po ito? Ganon din ito? Wheelies na tinatawag. Ito rin ho ito. Marami ho kayong pinagkukunan ng mga ito. Opo, marami naman po. Talaga? Sa mga junk shop, sa mga chap-chapan ng sasakyan. At ang maganda rito, ang distinct na feature po ng kanilang mga itak at mga bolo ay itong handle na yari na mula sa sungay ng kalabaw. Tama po? Dito tayo, sir. Saan naman nanggagaling itong mga sungay ng kalabaw? Yan naman po nabibili namin sa mga slaughter. Correct. Siyempre, huwag kayong mag-alala dahil legal at Ang humane pagkakuha naman nila. ang proseso ng pagkuha ng Yes. sungay. Eto po. Okay, gusto natin Papakita na makita natin. paano ba gawin to. Ano po ba, Tatay Joey, ang unang proseso, unang step? Halimbawa po, magpapakomisyon tayo at hindi rin basta-basta ang presyuhan dito. Depende sa mahirap materyales. din. Kasi mahirap din ang paggawa bago maging makinis. Unahin natin, nakompleto po ang ating welye. Meron na tayo nakahanda na yung molde at saka yung handle. Ayan.
Ayan, okay, sige. Umpisa na natin. Yun na. Tatawid tayo kasi si Tate Joy kailangan ng space para... Yes, para makuha yon. Para Kasi mayroon na ngayong pinaiinitan doon na bakal. Okay, mga kabarangay, ito yung ating, ito po ay, Kuya Eric. Ito ay, Isang mulyo po. ito yung mulye. Opo. Yan po ang una nating gagawin. Okay, First step. sige. Kukunin ngayon ni tatay yan. Manggagaling sa aso, ilang oras siya, anong na-achieve natin, ba't siya nasa aso? Kailangan po muna nating pabagahin yung bakal. Gaano Para katagal medyo ang malambot. pagpababaga? Sa 2 minutes o 3 minutes po. Para lumambot, para Oo, mamolde kasi mo. para madaling ma-form. Opo. Okay. So, sige tatay, tuloy mo na po. Okay, tay. Kuya Joey. Okay. Sa mga nakikinig sa Radyo Agila, ipinapakita po natin yung proseso ng paggawa ng isang world-class na bolo. Kailangan kasi buksan to. Ayan, sa tulong Ayan ng ating na. mga Ano po ito? panday. Para saan ito, tay? Yan po yung blower Hangin. parang hangin para lumakas yung yung para umaso yung apoy. Panghangin. Okay. Oh, sige. Okay. So, ilang minuto po yan? Mga 2-3? Sa 2 minuto po yan. Ayan, pagpalagay na po natin, tayo po Nakadalawang minuto na tayo, kunyari. Malambot na siya. Saan po ang next step niyang, Kuya Anong Joey? susunod nyo dan, tay? Kukunin nyo yan? Ito po, kukunin po namin at Sige. ililipat na po. Oh, sige, patayin. Oh, matipid din pala sa kuryente ito si tatay. Hindi pwedeng magtatagal yung kuryente. Bro, kaya pala mahal to. Ayun na! Nagbabaga! Ayaw, magpagtutulungan pala nila! Yun! Oh, wow! Itong ginagawa nyo ay ang proseso ng paghuhulma. Ayan, Kumusta sige. po ang mga paltos po ninyo? No, correct, grabe. Sa isang, Kaya lang hindi nakatigil yung paa niya para Oo, dinikit oo, yung bakal. para siyang sayaw, no? Para Yes. na rin siyang sayaw. Partner sila, oh. Ayan. Para may choreography. Kailan nyo ho Nagsasalit-salit. ibabalik ulit sa apo yan? Kasi ang ginagawa nila ay pinabalik-balik ho nila doon sa baga. Wala ho yung pula ng bakal. Balik ho ulit. sa Ay, kaya pala ang tagal, 2 araw. At saka Timara musical, oh. Oh, correct. May rhythm talaga na sinusunod. Uy, magano ka ba nalalawan, ah? Pero yun ay essential, hindi siya ano lang, may, Hindi. may rhythm talaga sila. Parte. I think also para silang dalawa dahil nagtutulong silang magpukpok para alam nila kung kailan. Teng, 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 teng. Oo. Teamwork po Yes, talaga. teamwork. Pagkatapos Okay. po nun, nilagay natin dun sa baga, ilang minuto na naman o yun. Ilang beses natin gagawin? hanggang sa mahulma na po siya ng pagiging isang itak. Maging ganito. Opo. Magiging ganyan na po. Oho, magiging ganito. Pati yung handle niya, palalambutin nyo rin para maging ganito. Para maging ganyan At isisip, pagtutulungan nyo rin tong dalawa. Opo. Pagtutulungan nyo rin. Opo. Po namin yan ng palo. Ang tagal pala. So, si Kuya Eric pupunta na dyan, i-demonstrate naman niya yung paglalagay naman ng handle at lahat. Oo. Ayan. So, paano naman po Ayan. ito? Kunyari, nagawa na natin. Ito na. Pagkatapos po ng isang araw, Kuya Eric, Ang tagal ilang ganito po nagagawa nyo sa isang Araw. isang orderan? Conforme po sa order sa amin. Pag special po na ganito, nasa 3 araw po bago namin matapos. isang peraso lang. Isang piraso. Oh, grabe. Sabay tayo talagang. Kasi ang tagal. Mabusisi. Ang tagal. Okay. O, yan po. So, ito na. Dito na tayo Anong sa materialis lagayan. natin? Yung lagayan, kagaya nito, naman yung po lagayan niya. materialis natin na panggawa ng hawakan, handle. Mula sa sungay ng kalabaw. Tapos, ito. Ito naman po yung ginagawang bahina. Bahina po kung tawagin dito sa... Okay. Ito naman po, bibiyakin pa natin sa gitna. Hahatiin. Opo. Okay. Bago siya kukayan para maging... Para magkaroon siya ng butas kung saan papasok yung itak. Bahina ang tawag sa isang Peraso. Oo, isang ganito ng piraso ng kahoy, hinahati nyo pa yan bago nyo hukayin yung loob. Ganun po. Tapos, Saka po... pag nahukay, pipinit kikinisin. ka po. Opo. Tapos, Bago lalagyan ng lock. ito yung lock niya, itong mga to. Ano po itong mga ito? Bakal din ho ba itong mga ito? Stainless po. Stainless din po yan. Ano po ito? Maganda po ito. Ito yung part plate po ng sungay. Ito po. Opo, ito po naman yung part na sungay na. Kailangan pa pong ibaping para maging Basing. ganito kaping tab. Ano po itong silbi nito? Ito po ba Design? design Ito na rin po. O pagkakakilanlan ninyo. Ito na po yung ilalagay niya sa sintro. Ah! Sa sinturera? Sukbitan! Parang ganun po, suklita ng ano. Okay.
Lalagay po sa bewang. Sa sinturera. Kaya naman po, isisintro natin dito sa... Pakita natin yan. Oo, Meron ito, naman ito. dito. Meron siyang sintorera dito. Dito ipapasok yung sinturon dito. Tapos itong dahil. Usay. Craftsmanship as is fine At sa isang ganitong klaseng world class na may tuturing na bolo, magkano ang presyuhan? Anong price range niya? Nasa 6 to 5,000 po. Talaga naman. Wow, 5 to 6,000. Imagine niyo walang katapusan. Nakita niyo naman kanina yung pagpupukpok nila. Saka hindi biro yung mainit, ha? Mano-mano, oo. Mano-mano Mainit, yun. Tapos from scratch talagang, ito talaga, sa totoong salita talaga, mano-mano Correct. talaga sa kamay. At hahasain nyo pa. Opo, Pakikintabin bago nyo siya pa. Pakikintabi ng ganyan. Balita ko, Pagkalinis po niyan, babalik pa rin po dito sa baga. Okay. Then susubuan po yung kumbaga pagpapatigas po nung talim ng itak. Opo. Yun po. Kailangan pa ibalik kahit nabuo mo na? Kailangan pong ibalik pa rin kasi pag tinapos po natin ng nilinis lang siya at hindi sinubuan, Madaling mabiyak? madali pong pumurol yung yung pag sinabi niyong sinubo sa apoy. yun na po yung pagpapatalas pa rin ng talim. Doon po lumilitaw yung tunay na tigas ng bakal. Maintenance po, paano po natin mapapanatili ang bukod po sa pwede namin dalhin sa inyo para mapahasa ulit. Paano po mapanatili ang talas at Kintab kintab at niyan? yung tibay. Simple lang po yung pagkatapos niyo pong gamitin, nilinisin uli ng bapping soap. Okay. Tinunaw po sa gas. Tapos doon tabi niyo na hindi na po At siya bawal kakalawanin. basa na ilalagay rito. Opo. Oh. Para po hindi siya kalawangin. Yun. Kasi bakal po siya talaga. Correct. Konting libag lang nito, kakalawangin na. Totoo po bang ang pangtalas niyo rin, ang pang-sharpen niyo rin, kapwa bolo rin o itak? Opo, yun po yung process namin dati nung hindi pa namin na yung grinder. Si tatay, nag-iisip siya ngayon. Marami pa akong order. Ano bang gagawin ko ngayon? Tay! Mahal pa kami, tay. Oo nga tay, paano yun? Ang tagal niya nang ginagawa. At ako sorry sa nakita ko sa kananang dalawa, ang sakit ng sa bewang, sa braso, sa likod. Opo, talaga. Oo, tay! Paano mo nakayanan yung ganon? Eh, Hanggang ngayon sabi nga, tiyaga lang. Tiis lang ang tiyaga. oo. Pero gusto niyo po yung ginagawa niyo kasi mahal niyo po yung ginagawa niyo. Opo naman po. Okay. Yung po bang Kailangan po talaga yan. yung mga customer nyo, tay, nagpapa-customize. Halimbawa, meron silang design. Sasabihin sa inyo, Tay Joey, gusto ko ng ganitong design. Pwede po ba? Pwede po naman. May special din po bang presyuhan yon? Paano pong ginagawa nyo sa ganon? Opo, conforme po sa gusto nyong design. Ganon. Pero magpapakustomize ng itak. Ayun doon ako kami nagpapadagdag ng Okay. presyo. Sir Joey, kasi Sir Eric, sabi ni Tatay Joey, hilong-hilo, di ba sabi niya, mahirap talaga yung ginagawa ninyo. Hirap po talaga. Pero sinundan mo pa rin. Oo. Makulit ka rin, ano? Hindi. Ang gusto ko malaman, Hindi, pero kasi ang ganda kasi nito, parang tradisyon na rin kasi ito, my friend, di ba? Parang ganun na po. Bakit mo sinundan pa rin? Yung maganda naman po kasing trabaho lalo na pag yung inayos niyo yung yung trabaho. Oo. dito ka na na-expose no? Minahal mo na, alam part na, na alam ng mo na. DNA ng pamilya. Kami po yung nilalapitan ng customer. Wow! Hindi na po namin kailangan May anak na ho ba kayo? Meron na po. Ano, papasa niya rin ho ba ito? Wala po nagmana sa Oh, Naku, sana meron. Sana naku po. para hindi mamatay ang legacy. Kailangan tinutuloy. Ang trabaho, ang Meron ho ba kayong mga tinuturuan dito na mga Opo, gusto mga maging apo. panday? Opo. Mga apo. yung pamangking ko. Bali, apo ko po talaga. Gusto rin nila. Marunong na rin siya magpitpit. Yun. Yung pamangking ko po. Ano pangalan nun? Si Patrick Torres. Si Patrick! Patrick. Ayan. Si Patrick, Gwapo magaling ni Patrick, magpitpit. ayaw na magpakita. Si Patrick, magaling magpitpit. Oo, very Patrick good. Pit-Pit. Oo. Eto na po, saan na po nakakarating ang inyong mga produkto? Balita ko po iba't ibang bansa. Po, kung saan saang bansa na po namin Na napapadala parating. tong, Oo, pero mga ito itak na. namin. Ang pinaka-espesyal. Meron daw parang itak para sa LTE. Ay, meron daw pa ganon. Alin ho dito yung ukitan nyo? Ay, meron na ba? Ay, naku. Ay, naku naman talaga. Ay, ano? Paano nyo uukitan? Saan nyo uukitan? Dito po Pangalan mismo. Ilalagay nyo. Bongga. Paano ho pag nag-uukit ho kayo? Anong ginagamit ho ninyong pang-ukit? yung silsil lang din po na maliit. Mhm. Yung kadera. Parang igaganon nyo lang yan. Para sa diamante lang. Oo, gano'n ang So gagawin nila. bali weekend sa'yo, Monday to Wednesday sa akin,
Thursday to Sunday sa'yo. May paggagamitan ka ba? Ba marami? Anong paggagamitan mo? Aba bukod sa pan-display, edi panghiwa, panggayat. Ganoon. Tapos papadala mo na lang sa akin. Oo, malinis Okay, na yan. sige. Ito na nga, Salamat, ipapakita nila salamat po. kung paano nila nilalagyan ng pangalan. Ito na, ipapakita na sa atin ni Kuya Eric paano lalagyan ng pangalan. Personalized Iukit yung pangalan iukit ng yun ni LTE. LTE. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!